sa bakasyon, nasa Baguio, at nasa iba-ibang lugar. And I love that. Maganda pong wala kayo sa church, basta masaya kayo. Ang masaklap marinig, yung wala kayo sa church, tapos nasa ospital kayo. Ayaw natin marinig, hindi kayo nakapag-church kasi nakulong po ako. Nasa sabungan kasi ako sa linggo-linggo. Ang gusto nating mangyari wala man kayo sa church, pero kasi alam niyo ba ang Lord, hindi ho siya nandito sa isang lugar. Si Lord kahit nasaan ho kayo, kasama niyo ang Panginoon. And God is not a member of one religion. Sana maintindihan po natin yon. At si Kristo, sa totoo lang, hindi ho siya nabuhay ngayon lang umaga. Matagal na pong nabuhay ang Panginoon 2,000 years ago. Dahil isang beses lang siyang namatay, isang beses lang din siyang mabubuhay. At after that, hindi na ho siya namatay kailanman. At alam niyo ba, alam niyo ba na hindi naman talaga Biyernes Santo namatay ang Panginoon? Hindi po Biyernes Santo kasi sinabi ng Bible sa Matthew chapter 12 verse 40, "For as Jonah was going to be in the belly of the fish for 3 days and 3 nights, so the Son of Man will also be." Sabi diyan, kung paano daw si Jonah nasa belly ng great fish for 3 days and 3 nights, 3 gabi, tsaka 3 araw. The Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. So tingnan niyo po kung Biyernes Santo siya namatay. So Biyernes, nasa krus pa siya ng alas 3. Tinanggal yung bangkay po niya. Mangyayari, Sabado, 1 gabi yun. O Biyernes, palagay mo ng Biyernes. Friday night, Saturday night, tapos madaling araw, kulang hindi 3 araw yun. Lalabas, sa totoo lang, 2 araw lang. Anong araw siya namatay? Alam niyo kung anong totoo? When you study the Bible, namatay siya Wednesday. Miyerkules pa lang po, namatay na ang Panginoon. Pagkatapos, nag-start ng kanilang bilang pagdating po ng Webes, Biyernes at Sabado. Kaya pagdating ng Sunday, buhay na si Lord. Amen? Pero alam niyo, hindi naman mahalaga kung anong araw, ilang araw. Ang mahalaga, nabuhay siya. Ngayon, kung makikipagdebate pa yung iba, hindi, gusto namin, Biyernes Santo, okay lang. Ako po, dumating na po sa punto, pag ganito pala ang edad mo, huwag ka na masyadong nakikipagtalo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na nakikipagtalo lagi. Alam niyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, pag sinabi mo sa akin lumilipad ang elepante, papaniwalaan na lang kita para matapos na. Why? Because there's no winning in arguments. Lalo sa mga mag-asawa. Wala pong nananalo sa pakikipagtalo. Anyway, let me talk about resurrection. Ang title ng message natin ngayon, Because He Lives, We Live Differently. Dahil nabuhay si Lord, naging iba yung way ng pamumuhay natin. Dapat, kaya lang masaklap, kahit nabuhay na si Lord, people are still living in a way that they like it, they want it. So dapat we live differently kasi nabuhay na siya eh. Dito ko na-realize, kung merong affirmation or confirmation si Lord, na pinapatunayan ni Most High God na talagang si Jesus ay sinend niya, isa itong resurrection. May mga part, yung crucifixion, hindi ako masyadong fans ng crucifixion. Kasi sa iba ang tingin ng Hinduism, defeat. Ang tingin ng mga Muslim, actually, hindi yun gagawin ng Diyos kay Kristo. Marami mga view ang different religion na hindi nila nire-recognize yung crucifixion. Kasi nga, it's signs of defeat, it's signs of this and that. Hindi siya namatay, pinatay talaga siya, and so many issues and arguments. Pero, ang isang bagay na talagang gustong-gusto ko, at I really want to put my knowledge into it and my heart into it, is yung paano siya binuhay ng Ama. Kasi you cannot deny the fact na namatay siya, nakita ng maraming mga tao, kitang-kita ng mata nila, yung mamatay po, lahat naman pwedeng mamatay eh. Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Totoo naman eh. Lahat naman tayo mamamatay eh, kahit naman ako eh. Pero, nung panahon ni Jesus, hindi naman lahat ng namatay nabuhay eh. Amen. Yung ba lolo nyo nabuhay po uli? Lola nyo nabuhay uli. Siguro kung mangyayari yan, after. Patunay yun, nabubuhayin tayo muli. Pero kung ngayon mabubuhay ka, hindi ako maniniwala, tatakbo kami pag namatay ka, tapos nabuhay ka. But the point is this. Tingnan niyo yung mga affirmation, confirmation ni Lord. Una,
Nung time na si Jesus binautismohan, nagsalita, open heaven. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Confirmation yon ng Ama. Pangalawa, noong magkaroon ng Mount Transfiguration, nandito si Elijah, nandito si Moses, sabi ng Panginoon, this is my Son. Hear Him. Confirmation yon. Pangatlo, nung namatay si Jesus, tapos binuhay siya muli ng Ama niya, confirmation yon. Pang-apat, nung nakatunga nga yung mga disciple, umaangat siya, nag-a-ascend siya in heaven, confirmation yon. Hindi mo yun mababasa sa ibang mga tao na namatay. Hindi mo yun makikita sa ibang mga religion na nangyari yun sa kanila. That is why, one of the reason why we put our faith in Christ is because He taught us kung paano dapat mabuhay after ng resurrections niya. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Basahin ko muna in Luke chapter 24 verse 6. He is not here. He is risen from the dead. Sabi niya, remember what He told you back in Galilee? May nagkukwento na gardener, di ba sinasabi niya, di ba may sinabi niya na sa inyo ito before pa, na pag namatay siya, muli siyang mabubuhay? So imagine, even the disciples could not believe it, na mabubuhay talaga siya. Sa totoo lang, maraming tao, kala nila, pinaniniwalaan nila ang isang bagay, pero ang totoo, hindi naman eh. Nakikiride on ka lang talaga eh. Maraming tao, hindi naman talaga naniniwala, nakikisama lang. Kasi kung totoong naniniwala ka, pinamumuhay mo eh. At ang Diyos na kilala kong pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi niya required yung paniwalaan mo ko. Kasi insecure lang yung sinasabing, maniwala ka sa akin ha. Ang isang secure God, maniwala ka sa kanya ko hindi, Diyos yan. Tingnan niyo yung araw. Kailangan niya bang maniwala ka para uminit siya? Hindi ho eh. Tingnan niyo yung gravity. You don't need to believe for gravity. Hindi kanya i-required. Maniwala ko hindi, basta babagsak ka dahil sa gravity. Eh di lalo ang God natin. Ang God natin na very powerful, He is what? God is God without people. Pero people without God, nasan tayo? Wala tayo. Kaya dun ho, nakita ko na napaka-secured ng Diyos. Hindi siya maaapektuhan kapag ang mga tao, dinedma siya. Kaya lang, ang maapektuhan, ikaw, dinedma mo siya. Ikaw ang affected, pero hindi siya. Kaya nga si Lord, wala siyang sinabing worship me eh. Follow me meron, pero worship me wala. Why? Kasi hindi siya insecure eh. Si God, whether hindi niya i-worship niya siya, yung mga bato raw ang mag-worship, yung mga puno daw ang papalakpak, the trees of the field shall clap their hands. The stones will worship, will praise. Kasi ang stars, ang universe, ang heavenly bodies, lahat yan nag-worship para kay God eh. So hindi masyadong insecure yan. Halimbawa, kaya we don't use yung worship, yung church, yung pagsamba para ipang-condemn sa mga tao. Para sabihin, nagkukulang ka na kay God kasi hindi ka nagsisimba. Hindi natin ginagamit na po ngayon yun. Why? Ikaw ang nawawalan pag di ka nakakapagsimba. Sayang eh. Pero si God hindi po naapektuhan. Mahal ka pa rin niya kahit anong mangyari. Amen? Tingnan niyo itong next verse. John 20:19. That Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors. Sa kandadong mga pinto. Because they were afraid of the Jewish leaders, suddenly, kaya pala sila nagkandado, ang kinatatakutan nila yung mga Jewish leader. Kasi nung time na pinako si Kristo, pinahagilap din yung mga tao na follower niya. Kaya nga si Pedro, ganun ang takot eh. Dininay niya si Jesus eh. Kasi alam niyang madadamay, aarestuhin, at tuloy-tuloy yung pag-aresto hanggang sa panahon ni Saulo. Sa mga Christian, sa mga member ng The Way. Hinahanap talaga sila. So anong ginawa niya? Nag-lockdoor sila. Kasi alam nila, wala nang magagawa. Yung pinapaniwalaan natin, patay na. Yung ina-expect nating magiging hari, magliligtas sa atin, ayun, patay. So talagang alam mo, from their hearts, really. Kaya hindi talaga madali, no? Na lahat ng naririnig mo, pinanghahawakan mo eh. Hindi talaga madali yon. Look, suddenly, Jesus was standing there among them. Habang nakakandado yung pinto, lumagos siya, nag-appear siya, pagkatapos sabi niya, peace be with you, shalom. Sabi ni Lord, huwag kayong matakot. Alam mo isang maganda sa Panginoon, every time na nag-a-appear siya sa mga disciple, ang laging first word niya, peace, don't be afraid. Kaya kapag Jesus na pipreach siya, ang talagang dapat naririnig ng mga tao, nawawala yung takot eh. Kasi pag siya ang nagsalita, ang sasabihin niya, peace, don't be afraid. Kaya lang may mga nagtuturo, pagka nag-preach, kahit tungkol kay Jesus, nakakatakot yung preaching.
kung ano-ano yung mga sinasabi, lalo ngayon may mga gera-gera, lalong may mga ganyang mga nakakatakot. Pag si Jesus ang nagsalita, nag-appear, alam mong unang i-comfort ka niya sa takot. Sasabihin niya sa'yo, peace. Sasabihin niya sa'yo, don't be afraid. Yung resurrection, sabihin niyo nga po, Paskong pagkabuhay. No, yung resurrection is not just an event to celebrate. Para maintindihan nyo. Hindi siya isang event lang na dapat i-celebrate. It's a life to live. Isang buhay na dapat maintindihan natin, may reason si Jesus bakit siya nabuhay. Dati akala ko maybe, Kuyang Alfred, ikaw ba yung nakikita ko sa dulo diyan? Oo nga, ikaw nga kuya. Look at this. Si Jesus actually, kung bakit na kailangan buhayin siya ng Ama, not to prove anything. Dati akala ko kailangan patunayan lahat ng mga sinabi niya. Yung pala, kundi para may ituro, hindi para may patunayan. He was not raised to prove God's power. Powerful na si God eh. Mula noon hanggang ngayon powerful na siya eh. Bakit siya binuhay? God rose him from the dead. Alam niyo kung bakit? To set people free. From what? To set people free. Para daw palayain daw yung mga tao sa pagkabuhay ni Kristo. So yung empty tomb, hindi siya symbol ng victory. Yung empty tomb is an invitation to live us differently. Kumbaga, hindi dahil walang laman yung tomb, kailangan, nagtagumpay na siya, hindi niya kailangan gawin yon. Talagang mangyayari na yon, sinabi niya na yon. Pero, ang purpose nun, kaya empty, kumbaga, para maintindihan mo, ma-invite ka, ganitong klaseng buhay ang gusto kong mangyari sa inyo. Kayo, tingnan nyo, manood kayo ng mga movie, manood kayo lahat ng mga nangyayari, kahit nga sa mga totoong buhay Yung mga taong inapi-api mo, yung mga taong kinawa-kawawa mo, tapos biglang namatay. Tapos biglang, hindi pa nga namamatay, wag nang namamatay. Yung lang nang hina, inapi mo. Pag yan lumakas, ano sasabihin yan? Gaganti yan. Narinig niyo ba yung pelikulang Babangon Ako't? Kita nyo, alam nyo? Alam nyo, pagbangon yan, dudurugin ka niyan. Alam mo, pag yan inapi-api mo at yan lumakas, babalikan ka niyan, huyo ka sa kanya ngayon. Alam niyo kung anong tinuturo sa atin ng resurrection? Number 1, because He lives, we choose love over hate. Dahil nabuhay si Jesus, alam mo kung anong tinuturo sa atin? Ang gusto kong matutunan yung sabi ni Lord, dahil ako namatay, pwede akong gumanti. Pwede kong patunayan sa lahat ng mga nang-api sa akin, sumaksak ng tagiliran ko, lumatigo ng likod ko, sumampal ng mukha ko, bumaltak ng balbas ko, kumurona ng tinik sa akin, mga nagpako sa kamay at pako, mga nang-iwan sa akin mga disipulo, mga pinakain ko lahat, mga tinalikuran ako, I can prove myself. Pero alam mo ginawa ni Lord? Because He lives, tinuturo sa atin, love over hate. Alam mo kung ano tinuro niya? Pagmamahal. Ang totoong meaning ng resurrection, tinuturuan niya tayo na kahit inapi ka ng sobra, kung bibigyan ka ng second chance to live your life out of love. Amen? Wag ng hate, wag ng galit pa. Tingnan niyo itong John 13:34-35. Kung si Moses, binigyan ng Diyos ng 10 utos, si Jesus, alam niya, yung 10 hindi masunod-sunod Sabi ni Lord, bibigyan ko na lang kayo kahit isa at least. New commandment I have given you. Basahin natin. So now, tandaan nyo itong verse na ito Kabalikan natin mamaya. So now, I am giving you a new commandment. Bagong utos. Bakit bago? May luma ba? Yes. May luma So ngayon, gawa siya ng bago. At lahat ng mga nandung 10, mapapaloob sa isang ito. Hindi ka papatay, nagmamahal ka. Hindi ka magnanakaw, nagmamahal ka. Hindi ka mangangalunya, nagmamahal ka. So ginawa ni Lord, sinimplify niya. Sabi niya, I'm giving you now a new commandment. Ano yon? Love each other. Ano daw yung bagong utos? Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo na lang ako. Love each other, just as I have loved you. Ito kaibahan. Dati naman, inuutos na yan, na mahalin ang isa't isa, pero hindi yung kasunod. Yung kasunod, ganito sabi niya ngayon, mahalin nyo isa't isa, hindi rin nagtatapos. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo, kasi pagmamahalan natin sa isa't isa, limited.
Mahal ka lang yan pag mahal ka, pero pag inaway mo yan, aawayin ka rin yan. Di ba? Sampalin ka niyan, sasampalin ka din yan. Pag sinampal mo siya. Pero sabi ni Lord, iba. Ang gagamitin yung pagmamahal, hindi yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Ang gagamitin nyo, yung pagmamahal ko sa inyo. Love each other the way I love you. Alam niyo ba, the way God loves us, unconditional. Amen? Unconditional. The way God loves us. So yung risen Christ, nung mabuhay siya, dala-dala niya pa rin yung mga peklat, yung mga sugat. He still carries those scars. Pero, alam niyo kung hindi niya dinala? Bitterness. Pwede niyang isumbat yung mga sugat na yun eh. Pero ang wala siya doon, yung bitterness sa heart na yun. Imagine, he was betrayed, beaten, crucified. Yet when he rose from the dead, nung mabuhay siya, he did not seek revenge. Alam mo kano ginawa niya? He released love. He released love. Kaya ako ganito, pag meron kayo sa opisina, sa barangay, sa ministry, sa community, basta grupo-grupo kayo, for example, tapos may isang hindi nyo gustong ugali, halimbawa, 6 kayo, 7 kayo, 5 kayo, kayong 5, magtulong-tulong kayo, kayong 5, maging 5 mababait, laban sa isang salbahe. Talo yung isa. Talo yung isa. Halimbawa, may 2, medyo talagang hindi nyo magustuhan ng ugali, mas marami kayo, 4 kayo. Kayong 4, maging puro loving kayo, tabunan nyo siya ng pagmamahal, mababago yung 2 hindi maganda ugali. Kaya lang, alam mo ang gagawin ng iba, aalis, lalayo. So, hindi na bago yung 2, ang babago ng hate, alam nyo kung ano? Love. Ang babago ng oppression, alam nyo kung ano? Love. Ang babago sa totoo lang ng mga tao na hindi mo mapagkasundo, love. So, walang point, kung minsan, pagtatalikod ka pa, pag-aalis ka pa, baguhin nyo na lang ng pag-ibig. Why? Ang resurrection power, hindi siya pinuprove ng revenge, but by forgiveness. Kaya pala nabuhay si Christ para turuan tayo kasi alam niya kung may isang bagay na pinakamahirap sa tao, alam niyo kung ano? Magpatawad. Ang hirap niyang gawin. Lalo pagka nakasakit talaga. Kaya nga it takes love, the love of Jesus para magawa mo yun eh. Kasi kung hindi mo talaga magagawa, ito yung totoo. If Christ resurrected, not celebrated, kasi madalas nangyayari sa mundo ngayon, lalo sa Pilipinas, hindi pala sa mundo. Hindi lahat Katoliko, hindi lahat. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, sineselebrate nila yung resurrections. Ngayon, yung Paskong pagkabuhay. Pero if Christ is really resurrected, not celebrated only, in our hearts, these are the sign. Ito yung mga sign. Number 1, you love the difficult people. Alam mo sino mahirap mahalin? Yung mga difficult people. You love those difficult people. Pangalawa, you forgive even when it hurts. Pangatlo, you choose grace when offense is easy. Alam mo, madali naman yung hindi naman masyadong pipiliin pa rin talaga yung biyaya, yung kagandahang loob. Ang meaning ng grace, yung mga hindi deserving ng favor, yung mga hindi deserving ng forgiveness, yung mga hindi deserving talaga ng love, bibigay mo pa rin eh. Kahit di na nila deserving eh. O yun ang meaning ng resurrections. Yun ang totoong meaning actually. So for me to be like Christ, or for us to be like Christ, is not to win arguments. To win hearts. Kaya pag maintindihan nyo, kaya pala si Christ nung mabuhay, meron siyang gustong sabihin kasi pwede niyang sumbatan lahat yung tao eh. Pwede niyang pagkukonyatan lahat yung mga tao na yun eh. Nang directly, powerful yan eh. Alam niya eh. Pero yung ginawa ni Christ, mamaya babasahin ko sa inyo, pinagluto niya pa yung mga disciple. Pinuntahan niya pa kung sino, kaya nga sabi ko nga si Judas, kung yun hindi nagbigti, malaki tsansa. Kasi si Pedro, pinuntahan ni Jesus mismo eh. Kung nag-intay lang ng konti ng ilang oras si Judas, pupuntahan din siya ni Lord. At sasabihin, Judas, ako naman ang hahalik sa'yo. Kaya lang di nag-intay eh. Alam niyo kung minsan may mga tao ang kailangan yun lang, you just need to wait a little longer. Huwag kayong gagawa ng mga desisyon. Huwag kayong gagawa ng mga permanenteng desisyon sa mga temporaring problema. Yung pagpapakamatay, permanente yun eh.
Tapos ang problema mo, temporary. Yung paglayas ng bahay, permanente na yun eh. Minsan, baka wala nang balikan yung papangatawanan mo na eh. Pero ang problema pala, temporary lang. Yung abortion, permanente yun eh. Pero ang problema mo, temporary lang. And so many issues na hindi naman talaga hinihingan ng desisyon na talagang pang-eternity or pang-permanent. Pero ang ginawa natin, nag-decide kagad tayo. Si Judas gawin nangyari. Yun ang kaibahan ng remorse at saka repentance eh. Si Judas, sinisisi yung sarili, pero hindi nagsisisi. Kasi kung nagsisisi siya, meron siyang way para makatayo uli eh. Para makasabi na ayusin ko na lang ito. Kaya lang, di na nag-intay. Nagbigti, nabali yung sanga, sumambulat yung bituka dun sa place called Akeldama. Ang nangyari, dun place na yon na ng blood, dahil hindi nakapag-antay. Pero naniniwala ako, kung nag-intay lang si Judas, nakasama pa sa nakausap yun ni Lord eh. Si Pedro, alam niyo kung pinuntahan pa siya eh. Pinuntahan siya. If Jesus will walk out the grave, halimbawa, lumabas ang Panginoon sa libingan, alam mo nung lumabas siya kung anong wala? Hatred. He came out from the grave without hatred. So, ibig sabihin, ang tinuturo ng resurrection sa atin, you can walk out from that pain with love. Pwedeng nasaktan ka, nalibing sa puso mo yung ilang araw din yung galit, hinanakit, puot. Pero ang gusto ni Lord, pagbangon mo sa higaan, gusto niyo ba sa higaan na lang bumangon o sa libingan? Sa higaan na lang. Yung pagbangon mo ng higaan, wala na yung galit sa puso. Wala na yung mga tanim-tanim, mabilis tayo magpatawad. Because He lives. Not only He teaches us to overcome hate with love, alam niyo, because He lives, tinuturuan niya tayo, we practice kindness daily. Pag tinignan niyo, napakabait talaga ni Jesus. At yung pag-resurrect niya, pagkabuhay niya magmuli, ang tinuturo niya sa atin, why don't you practice this? Be kind always. Tingnan niyo itong Ephesians 4:31-32. Get rid of all this. Ano daw yun? Yung bitterness, yung rage, yung anger, yung harsh word, yung slander, as well as all these types of evil behavior, iwasan nyo yan. Anong gagawin namin? 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, sabay ang pinaka-motivation yung dulo, just as God, through Christ, has forgiven you. Alam nyo ba't natin magagawang magpatawad? Tayo rin kasi pinatawad ni Lord. Hindi ka nagpapatawad dahil mabait ka. Pinatawad ka dahil pinatawad ka din. Nagiging mabait tayo kasi naging mabait sa atin ng Diyos. Amen? Kaya yung Ephesians 4:32, dalawang ibig sabihin yan eh. Be kind and be compassionate to one another. Yun lang. Maging mabait ka, maging compassionate ka sa isa't isa. Doon makikita ay totoo yung resurrection dito sa taong ito. So nagiging totoo yung pagkabuhay ni Jesus. Alam niyo kung kailan? Pag nagiging loving ka at pag nagiging kind ka. Pero kahit ilang beses, taon-taon mabuhay si Kristo sa puso mo, pero hindi ka naging mabait at mapagmahal, nandun pa rin po siya sa libingan. Hindi pa rin siya nare-resurrect. So ang totoong reason why He lives, gusto niyang sabihin sa atin, look, naging mapagmahal ako sa inyo kahit na inalumara ako. Kahit sinaktan ako, pinatay ako ng mga tao. Wala akong kasalanan, wala akong pagkukulang, pero look, naging mapagmahal pa rin ako, naging mabait pa rin ako. Yun ang gusto kong maging buhay natin. Ang sinasabi ng ganyang klaseng gustong buhay, ang nais ko sa inyo, na kahit anong mangyari, ilibing ka man sa ng panahon, you will still choose to love and to be kind. Amen? After resurrection, hindi natin babasahin yung kwento sa John 21, yung buong chapter 21, alam niyo pagkatapos niyang ma-resurrect, alam mo kung unang-unang ginawa ni Jesus? Nag-serve. Pinagluto yung mga disciple. Nandun sa pangpang, nangingisda sila. Nung luto na, alam mo ginawa ni Lord? Lumakad sa ibabaw ng tubig para sunduin sila. At sabihin sa kanila, prepared na. Luto na. Luto na yung isda. Meron pang sabaw. And the disciples actually don't realize na si Jesus yung nagluto. Kala nila kung sino man nandun lang na nagpapakaridad. Pinakakain sila naman ngayon, higop ng sabaw, kain ng isda.
Tapos nung kinuha na ni Jesus yung bread, hinati na yung bread, at binigay sa kanila, suddenly na-realize nila, si Jesus pala to. Muling nabuhay. Si Christ pala ito. Kaya may theory, may arguments na iba-iba ang itsura ni Jesus after resurrections. Iba-iba. Hindi yung dating itsura niya. Kaya hindi nila ma-recognize eh. Kahit doon sa Emmaus, hindi nila ma-recognize. But the most important thing, alam niyo kung bakit kailangan maging ganon? Para hindi magkaroon ng idolatry. Para hindi malagay yung mukha ni Jesus sa isang bansa. Pansinin niyo, ang mukha ni Jesus mukhang Espanyol. Yung nakapasok sa krus, tsaka yung si Mama Mary mukhang Espanyol. Pero ang layo ng... Pag pinakita ko sa inyo yung picture ni Jackie Chan, picture ni Tom Cruise, at tsaka picture ni Cesar Montano, madaling malaman sino doon ang incheck. Tama? Sino doon ang incheck? O sino doon ang Amerikano? Sino doon ang Pilipino? Cesar Montano, di ba? Makikita mo kung ang itsura ng isang Espanyol at saka isang Arab, malayong malayo. Kaya alam mo, hindi taga-Israel. Kaya sinadya ni Lord talaga na hindi ilagay yung itsura ng mismong mukha niya. Why? So that His image will be in our hearts, not in our eyes. Para walang magmamalaking bansa na kami ang Diyos. Kaya ganun nangyayari tuloy, nakokolonyal tayo ng mga relihiyon eh. Dahil nga naglalagay ng picture eh. Kaya yung mga slaves sa Africa, yun ang ginamit na itsura. Spanish look. Para pagdating ng mga Briton, pagdating ng mga Espanyol, conquer lahat ng mga slave. Ginamit sa kanila yun eh. Tingnan nyo pa, nung isulat ni Apostle Paul, nagpakita daw si Jesus, una, sa 12 mga alagad. Tapos, nagpakita daw kay Pedro, kay Juan, at kay Santiago. Tapos, nagpakita sa 12 alagad, at nagpakita sa mga 500 mga kapatid. May kulang sa kwento. Ang totoong nagpakita siya, unang-una, alam niyo kung kanino, sa mga babae. Unang nagpakita si Lord sa mga babae. Pero dahil nung mga time na yun, masyadong nilalagay sa huli yung mga babae, hindi sinama sa kwento. Kaya dapat lahat ng kwento, papakinggan nyo para hindi isang-sided lang. Amen! Hindi isang side ng story lang. At ang totoong side ng story, unang nagpakita si Jesus sa mga babae, kaya dapat ang mga babae talagang binibigyan din ng rights para makapag-preach. Andito nga para si Pastora Malu. Pastora Malu, makakatayo ka ba? Tayo nga po kayo. Ilang taon na po kayo, Pastora? 80. Palakpakan natin. 80 anyos itong pastor na ito. Grabe, at the age of 80, pinipili pa rin, naglalakad lang yan. Magsa-sidecar papunta dito para lang makapakinig pa rin. At the age of 80, she still loved the Lord. One more time, let us honor. Palakpakan natin sa Pastora Malu. For her love for God and people. Pero mo nagpakita si Lord una sa mga kababaihan, tapos ang ginagawa ng marami, dinidespise yung kababaihan. Hindi pwedeng magpastor, hindi pwedeng mag-leader, hindi pwedeng mag-ano. Yung donkey nga, pinagsalita, yung mga babae pa. Kaya lang may makukuhang isang mga verses in the Bible, gagamitin yun para magkaroon ng isang doctrine. Kaya kailangan makita mo lahat ng sides ng stories ng Bible. Amen. Imagine the King of Glory serving fish and bread. Alam niyo kung ano tinuturo ng resurrection? Magkaroon tayo ng pusong mapaglingkod. Kaya sa na-resurrect, ang pinakita niya, look, ako yung King of Kings now, Lord of Lords now. Pero pinagluluto ko yung mga disciple. Nagsaserve ako. Kaya kung talagang buhay ang resurrection sa mga puso natin, alam niyo kung anong meron tayo? Serving. Heart of a servant. Kung may lessons ang resurrection, hindi yung power para makita siyang makapangyarihan. Makapangyarihan na siya. Ba't ituturo pa yon? Alam naman natin yun eh. Alam niyo kung ba't siya na-resurrect? Para ilagay sa puso natin na this is what I want you to do. Choose love over hate. Choose to be kind. Choose a life of serving. Amen? So ang resurrection is not only supernatural. Ano ang resurrection? Practical. Ang totoong resurrection, napaka-practical. Practical na turuan tayo na maging mabait, mapagmahal, at gustong mag-serve. Ang kindness is resurrection live out in an ordinary moments. Kaya lang, minsan ang resurrection tinuturo once a year pag mahal na araw lang.
Hindi po tuwing mahal na araw lang. Ang resurrection dapat buhay araw-araw. Amen! Buhay dapat si Kristo araw-araw, hindi lang mahal na araw. Paano yung gagawin, Pastor? Paano po? Una, speak gently. Huwag kayong mahilig manigaw. Speak gently to people, to your spouse. Alam niyo ba, kahit sa mga aso nyo, naaapektuhan sila pag sinisigawan niyo yung mga aso nyo? Totoo. Alam ng mga aso nyo na sumisigaw ka eh. Alam niyo ba, mas sensitive pa nga yung mga aso nyo minsan kaysa sa asawa nyo eh. Minsan alam ng aso mo na mainit ang ulo mo eh. Yung asawa mo hindi makaramdam. But when you yell on each other, ini-imagine ko nung mabuhay si Kristo, ano yung tone of His voice sa mga disciples? Sure ako, pinili niyang maging gentle. Alam niyo kung bakit? With a power like that, na kayang lumakad ng tubig, kayang sumuot sa mga pader, kayang mag-healed, with a power like that, tapos magsasalita ka ng, mga anak ko! Lahat sila, alam mo kung ano, trembling. Matatakot. Kaya kailangan gentle. Mga anak, Peter, do you love me? Nung kausap niya si Peter after resurrection, tinanong niya, Peter, do you love me? Lord, I love you. Again, Peter, do you love me? Tinanong siya. Sigurado ako, nung ini-imagine ko yung tone of voice na yon, hindi yun pasigaw. Malumanay yon. Alam mo kailan nagiging buhay ang resurrection? Pag madalas tayong mas malumanay kaysa sumisigaw. Will you please be more gentle in speaking? Mas maging gentle tayo sa isa't isa. Mas maging malumanay tayo sa isa't isa. Speak gently. Pangalawa, help someone without recognition. Tulungan natin isa't isa na hindi tayo naghahanap ng kapalit o ma-recognize tayo. Kumbaga, pag nag-serve tayo, okay lang, hindi mapansin. Pag na-recognize tayo, okay lang, hindi tayo napapansin. Pangatlo, be patient with people's process. Lahat tayo, tandaan nyo, hindi perfect. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka perfect. Sure ako doon. Kahit pa perfecto pangalan mo. Kahit si Gregorio perfecto, hindi yun perfect. Pero ito yung for sure. You are in a process. Nasa proseso ka na binabago ka ng Panginoon. Alam mo, ito isang bagay na na-realize ko eh. Basta ang tao hindi maganda ugali, nasa process. Pagka ang tao maganda na ugali, nasa process pa rin. Why? Walang magsasabi kasing dumating na ako, I arrive. Naabot ko na, narating ko na. Walang magsasabi nun eh. Amen? Laging meron tayong room for improvement. Lagi tayong may pagkakataong lumago, bumait. Kaya pag may mga tao sa inyong hindi pa bumabait, ang lagay niyo sa sarili niyo, nasa process ito. Ako rin naman. So you will not quit on people. That's why you will not quit on ministry. That's why you will not quit on loving. You are not quit being kind. Alam niyo, naging marami sa mga tao, dahil hindi mabait yung isa, hindi ka na rin magiging mabait sa kanya. Dahil hindi siya mabait, mas maging mabait ka kasi hindi siya mabait eh. Eh di mas maging mabait ka, kung may karapatan dito, actually si Lord, siya yun eh. Dahil hindi kayo naging mabait sa akin, intayin nyo, 3 araw lang naman. Pwede sabihin ni Lord yun, di ba? 3 araw lang naman eh. Miyerkules ngayon, pagdating ng linggo, tignan natin. Wala, hindi ganun si Lord eh, hindi nanunumbat. Alam nyo, tinuturo ng resurrection, huwag kang manumbat. Sabi mo nga sa sarili mo, sabihin natin, Lord, hindi ako manunumbat. Gusto kong makalaman sa mga tao kung naniniwala talaga sila sa resurrection. Alam niyo kung ano ang proof? Kindness. Why? Kindness is the language of the risen life. Ang totoong binago ng Panginoon mula sa pagkakalibing at binuhay na kasama ni Kristo. Sabi ng Bible, di ba, we were buried with Him. We will die with Him. We were died with Him, buried with Him, and resurrected with Him, and seated with Him. Kasama daw tayo na namatay on the cross. Kasama tayong nalibing. Kasama din tayong nabuhay. At kasama tayong umupo sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, yung magiging ugali ni Christ, magiging ugali mo din.
Amen. So ang language ng risen life, kindness. If Jesus can serve after suffering, we can also be kind after being hurt. Na-resurrect si Christ pagkatapos ng suffering, dapat maintindihan natin. Maintindihan din po natin, kahit nasasaktan na tayo, pwede pa rin tayong maging mabait. Pwede ba? Tingnan kayo kay Pastor Herbie. Hindi dahil salbahe sila, salbahe ka rin. Ito kasi nagpapaiba eh. Hindi dahil sinisiraan ka, sisiraan mo rin. Ito kasi nagpapaiba sa atin eh. Ito kasi yun eh. Hindi dahil ginagawa ka ng gagantihan mo ng masama. Ito kasi nagpapaiba sa atin eh. Kung parehas lang pala tayo, ano pa pagkakaiba natin? Eh di wala na. 1 Peter 1:3. All praise to God the Father of our Lord Jesus Christ. Why? It is by His great mercy that we have been born again. Dahil daw sa mercy ni God, pinanganak tayong muli. Because, paano tayo pinanganak na muli? Because God raised Jesus Christ from the dead. Now, we live with great expectation. Nakita ko nga eh, nung may isang pinaka-perfect na candidates, si Nicodemus, loaded ng law, high priest ito, religious ang mindset, lumapit ng gabi kay Lord. Nung tinanong niya si Lord, Lord, I really want to know what the kingdom is all about. Alam mo, sagot ni Jesus Christ, hindi niya sinabing, halika rito, sumunod ka sa sinner's prayer. Hindi ginawa yun. Alam niyo bang di niya sinabing, halika, kailangan maging member ka ng isang religion? Hindi. Lalong di niya sinabing, kailangan kang mabautismo? Hindi. Ang sabi niya, you must be born again. Ano ibig sabihin nun? Panibagong religion, tradition? Hindi. Ang sinasabi niya, kailangan mabago yung mundo mo. Magsimula ka uli sa panibagong pananaw. Magbago yung buong mundo mo, yung mindset mo, panganak kang muli sa panibagong kaharian. Para everything will change. Why? Because He lives. We walk in hope, not despair. Alam niyo ba, dahil nabuhay si Kristo, may pag-asa tayo ngayon. Sabihin niyo nga po, may pag-asa ka. The disciples thought it was over. Alam niyo mga disciple nung time na ito, maintindihan ko eh. See, in front of their eyes, nagpapakain ng libo-libo, miraculously. In front of their eyes, lumakad sa tubig, bumuhay ng patay, nagparinig ng mga bingi, nagpadilat ng mga bulag, nagpalakad ng mga lumpo. In front of their eyes, nagpaalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Sa mata nila mismo, nakita nila. And then suddenly, namatay. Parang, pagtingin mo dito, all hope is gone. Wala talaga. Pero, that Sunday is a proof that God is not finished. After nung despair feelings, hopeless situation, kala nila wala na. After 3 days. Sabihin nyo nga po, after 3 days. Kita nila, may kumakatok sa pinto. Sino? Hindi si Jesus. Hindi niya kailangan kumatok. Yung babae. Sinasabi niya, ang Panginoon wala dun sa libingan. Nagulat sila. Kinakatok sila ng babae. So, ang first missionary, babae. Na nagre-remind sa kanila, wala dun si Jesus sa tomb. That tomb is empty. Alam niyo kung ano nangyari after that? Nung binasa ko yung Bible, alam niyo bang hindi pinagbuksan ng pinto? Kumakatok. Kasi fake news, chismis. Balik uli sila sa taas eh. Hindi naman pinagbuksan ng pinto eh. Kaya kailangan nila lumagos eh para mapatunayan ni Lord na hindi talaga pagbubuksan kahit yung taong kumakatok nagsasabi sa news. Kailangan talaga mismo makita ng mata nila eh. Kaya sa totoo lang, ang totoong meaning ng resurrection, hindi believing. Ang totoong meaning ng resurrection, living. Kasi pwede kang naniniwala lang pero hindi mo pinapamuhay eh. Ang totoo, living. Sabi nyo nga, living. Na ang ibig sabihin, una, your story is not over. Yung kwento natin hindi pa tapos. It's not over. Amen? And your pain is not permanent. Hindi po yan mag-e-ending sa pain. And your loss is not final. Whatever you have lost, nawalan kayo ng pera, nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng influence, nawalan ka ng title, nawalan ka ng mga bagay sa buhay nating masasakit.
Hindi po yan ang meaning ng resurrection. Ang totoong meaning ng resurrection, matatapos din yan. Amen? Anong gagawin, Pastor? Speak hope even in the hard situations. Magsalita kayo. Speak hope. Trust God sa mga unfinished seasons ng buhay natin. And refuse to give up. Huwag kayong sumuko. The same power that raised Jesus from the dead can raise you in that situations. Kung ano man pong sitwasyon meron tayo, yung power na bumuhay kay Kristo sa mga patay, kayang buhayin tayo sa mga bankruptcy, sa mga pabagsak ng mga negosyo, deteriorating health, sa lahat ng mga bagay pong nalulugi, nawawala, natatalo, lumulubog sa buhay natin. And because He lives, we live with purpose. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang buhay natin ngayon may dahilan. Amen? Tell the word of His love. Paliwanag ko sa inyo itong Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And then next verse. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Alam niyo ibig sabihin yan? Sabi niya sa mga disciple, dapat kayo dito mga anak, go into all the world. Pero hindi ibig sabihin nun, puntahan niyo ang lahat ng bansa sa buong mundo dahil imposible niyo magawa yon. Hindi magagawa yun ng mga tao. Walang passport yung iba. Ano ibig sabihin? Yung mga world na alam niyo, puntahan niyo. Whether ethnos, whether ethnic group, nations, na alam niyo, na known world at puntahan niyo lahat. Anong gagawin? Teach them. Anong teach them? Hindi ba binigyan ko kayo ng command? Ano ba sabi ko sa inyo? I have given you a new command. Love. Sabi niya, teach them. Tell them na love each other. Kumalat kayo, humayo kayo, ano sasabihin nyo? Love each other. Tapos ilubog nyo sila saan? Sa love ng Father, sa love ng Son, sa love ng Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng in the name of the Father, of the Son, and of the Holy. Hindi tubig lang ng literal. Kundi ilubog nyo yan sa pag-ibig ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen? Why? Ilubog nyo ng matinding pagmamahal yan. Pag-ahon yan, resurrected yan. Amen? Resurrected yan. Yung ba talaga meaning ng bautismo? Ano ba ginawa ng Ama? Binautismo si Jesus sa through John the Baptist. Nilubog si Jesus. Pag-ahon ni Jesus, ang sabi niya, ito yung bautismo. This is my beloved Son. Ito yung minamahal kong anak. So, anong totoong bautismo? Ilubog mo sa pag-ibig. Para maramdaman ng mga tao na it is the Father's love. That is really what waking us up. Ang totoong meaning ng resurrection, alam niyo kung ano? Mabuhay tayo sa pagmamahal, sa kabaitan, at sa paglilingkod. Puno ng pag-asa. The command He gave is to love. Go to all the world. Teach them how to love. Tell them how to love. Tell them how to love. Not tell them how to be religious. Not tell them how to read the Bible. Not tell them how to do this, how to do that, how to have disciples. No, tell them how to love. That's the new commandment God's given to His disciples. Kaya alam ko kung ang mga tao totoong disipulo ni Kristo. Ang totoong disipulo ni Kristo, alam nyo kung natututong magmahal. Imagine, ang galing mo sa Bible pero hindi ka mapagmahal. Alam mong ipaliwanag ang lahat ng mga end times, eschatology, pero hindi ka mapagmahal. Kaya ang ending, sabi ni Lord, I am always be with you. Kanino siya sasama? Sa mga taong ituturo, alam nyo kung pagmamahal. So we are not just saved to sit down. We are not just saved to come. We are all saved to serve. And we are all saved to love. Kaya tayo niligtas. Alam nyo kung bakit? Para po magligtas din ng iba. Paano siya ililigtas? Iligtas natin sila sa selfish world na ito. Turuan natin magmahal ng magmahal. Share the gospel of love. Be a light in your community. And live a life that reflects Jesus. Yung bang nakikita sa atin? So a resurrected life, alam nyo sent life, mga buhay na sinugo,
mga taong inutusan para magmahal ng magmahal. Amen? Tayo tayong lahat. The risen Christ is not a message we preach, but a life we demonstrate. Hindi po siya mensaheng pinapangaral, pero buhay na pinairal sa harap ng mga tao. Amen? Let people, I pray for everyone, let people see the resurrection in you. Paano, pastor? In your love, in your kindness, in your generosity. Doon nagiging totoong nabuhay si Kristo sa puso natin, hindi sa religion, hindi sa okasyon, hindi sa tradisyon, kundi sa relasyon araw-araw. Amen? Come on, let's sing this song. Every head bowed and eyes closed. Ama, salamat po sa pagbuhay kay Jesus. Dahil doon, nawala ang aming mga takot at pangamba. Dahil doon, Lord, nagkaroon kami ng pag-asa. Dahil sa muli niyang pagkabuhay, Panginoon, gumaling kami sa karamdaman. Dahil sa muli niyang pagkabuhay, Lord, natuto kaming tumayo sa lahat ng pagbagsak. Dahil sa muli niyang pagkabuhay, Lord, nagkaroon kami ng pag-asang totoo para matutunan naming magmahal, para maging mabait sa kapwa, para magkaroon ng pagkakataong makapaglingkod sa isa't isa. Dahil nabuhay si Jesus, eto kami ngayon, Lord. Kung mamamatay man, alam naming muli kaming mabubuhay. Kung magkakaproblema man, alam naming muli kaming makakaahon. At kung masasaktan man, alam naming gagaling kami. Dahil nabuhay si Lord, dahil nabuhay si Jesus, we have this hope. We have this future. We have, Lord, this life. Itong buhay na puno ng pagmamahal mo, puno ng pagpapatawad mo, puno ng pag-unawa mo, Lord. And this is the commandment, Lord, that you have given us. Tell the world of your love. Tell the world who you are. Hindi ka galit. Hindi mo kami sinisigawan. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami tinatalikuran. Hindi mo kami hinahatulan. Bagkus, Ama, niyayakap mo ang iyong mga anak. Pinapagaling mo ang iyong mga anak. Tinatayo mo ang iyong mga anak. At ibinabalik mo, Lord, sa tamang kalagayan namin. Dahil muli kang nabuhay, Lord. Here we are again. Mas malakas kaysa dati. Mas mayaman kaysa dati. Mas malaya kaysa dati, Lord. Thank you, Jesus, sa pagpapalaya mo. Thank you, Lord, sa pagpapagaling mo. Thank you, Lord, sa pagpapaliwanag mo, Panginoon, ng madidilim naming buhay. Thank you, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng chance ng pagkakataon. Lalo ngayong alam naming buhay ka na, wala kaming ipapangamba, wala kaming ikatatakot, wala kaming mga bagay, Ama, na hindi pwedeng kayanin at harapin sa buhay na ito. Dahil ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay. So that to tell us, this is a life worth living, a life of purpose, a life of success, a life of victory in Christ. Thank you, Lord. Lord, thank you for the resurrection power of Christ. The same power that raised Jesus from the dead is the same power that lives in us. We give you thanks, we give you praise, and we give you the glory. In the mighty name of your Son, Jesus, everybody shout and say, Amen!